375 kabalyero laban sa 26,000 mandirigma. Ang matematika ng pagkalipol ay hindi kailanman naging mas malinaw at ang kaharian ng Jerusalem ay ilang oras na lamang bago maglaho. Ngunit ang 16 na taong gulang na ketonging hari ay malapit ng patunayan na ang panig na may mas maraming tao ay hindi laging nananalo. Kung minsan, ang mga digmaan ay pinagpapasyahan ng panig na tumatanging tanggapin ang pagkatalo. Ang taon ay 1177 at si Baldwin na ika-4, ang tinatawag na ketonging hari, ay nakatitig sa mapa ng kanyang gumuguho ng teritoryo at gumagawa ng isang kalkulasyon na maaring magligtas sa kanyang kaharian o tuluyan itong wawasakin. Sa labas ng mga pader na ito, 26,000 Muslim na mandirigma sa ilalim ni Sultan Saladin ang bumubuhos sa disyerto ng Sinai tulad ng isang dambuhalang alon na nagnanakaw sa bawat nayon sa pagitan ng Gaza at Jerusalem. Ang kanyang pangunahing hukbo ay nasa 300 kilometro sa hilaga. Ang mga piling Templar ay hiwa-hiwalay. Si Baldwin ay may eksaktong 375 kabalyero na lamang na natitira sa kanyang buong kaharian. 375 armadong lalaki laban sa 26,000. Ngunit si Baldwin ay malapit ng labagin ang bawat panuntunan ng medyebal na pakikidigma. Ang hindi alam ni Saladin ay ang naghihirap na teenager na ito ay malapit ng gumawa ng pinakamapangahas na taktikal na desisyon sa kasaysayan ng medyebal na digmaan. Tumayo si Baldwin mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat dahil ang ketong ay nagsimula ng kainin ang mga ugat sa kanyang mga binti. Ipinatawag niya ang kanyang mga tagapayo at naglabas ng isang arrière-ban, isang pangkalahatang pagpapakilos sa bawat lalaking may malakas na katawan na kayang humawak ng armas. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na lumalabag sa bawat prinsipyo, pakikidigma sa kubkob. Iniutos niyang buksan ang mga pintuan ng Ascalon. Lalabas siya kasama ang kanyang maliit na puwersa sa bukas na larangan upang harapin ang isang hukbo na 50 beses na mas malaki. Ang kanyang mga kumander ay nakatitig sa kanya nang may hindi paniniwala. Ito ay isang desperadong sugal. Ngunit may naiintindihan si Baldwin na hindi nila nauunawaan. Ang dambuhalang hukbo ni Saladin ay naghiwa-hiwalay na sa mga pangkat ng andarambong sa paligid ng Ramla at Lida na nagkalat sa buong kanayunan tulad ng mga balang upang magnakaw at manamsam. Ang sultan ay labis ang tiwala na ang ketonging hari ay hindi banta, kaya hindi na siya nag-abalang maglagay ng mga espiya malapit sa Ascalon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kampanyang ito, ang taktikal na kalamangan ay nasa mas maliit na puwersa. Ang elemento ng sorpresa ang tanging sandata na natitira kay Baldwin at balak niya itong gamitin. At kung matuklasan sila ni Saladin bago sila makarating sa kanyang kampo, bawat isa sa mga lalaking ito ay masasawi. Ang amoy ng mga gamot na pantapal ay kumakapit sa mga benda ni Baldwin habang sumasakay siya sa kanyang kabayo sa tulong ng 2 katulong. Ang 16 na taong gulang na hari ay nakaupo sa anino. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa mga bendang lino upang itago ang mga sugat na dahan-dahang kumakain sa kanyang laman. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nararamdaman ang renda, kaya hinahawakan niya ang mga ito gamit ang alaala ng kanyang mga kalamnang lamang. Ang mga pintuan ay bumukas nang may metalikong umol na umalingaw-ngaw sa buhangin, at ang hukbong Kristiyano ay nagsimula ng kanilang martsa pahilaga sa kahabaan ng kalsada sa baybayin. Ang araw ng Nobyembre ay tumitirik sa mga puting kapa at kumikinang na balute. Ang mga ito ay hindi sariwang tropa. Marami sa kanila ay mga sugatang veterano, mga sundalo sa garison, at mga katulong na napilitang maglingkod. Ngunit kumikilos sila ng may matinding determinasyon ng mga taong alam na walang darating na tulong. Kung sila ay mabibigo, ang Jerusalem ay babagsak. Kung babagsak ang Jerusalem,
Ang buong presensya ng krusada sa banal na lupain ay guguho. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay isang hakbang patungo sa alinman sa kaluwalhatian o pagkalipol at walang gitnang daan. 3 araw sa kanilang martsa, dumating ang kaligtasan mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Ang mga pintuan ng Gaza ay bumukas ng bigla at 84 na Knights Templar ang mabilis na lumabas sa isang desperadong maniobra ng pagtakas. Ang mga ito ay ang mga piling tropa ng sangkakristyanuhan, mga mandirigmang monghe na nagsumpa ng kahirapan, kalinisan, at walang hanggang pakikidigma laban sa Islam. Sila ay nagsusuot ng mga puting kapa na may markang pulang krus, at nakikipaglaban sila ng may panatisismo na nagpapakilabot kahit sa mga veteranong Saracen. Ang namumuno sa kanila ay si Odo de Saint-Amand, ang dakilang master ng mga Templar, isang lalaking ang reputasyon sa kalupitan ay maalamat kahit sa sarili niyang hanay. Ang mga Templar ay nakulong sa Gaza sa loob ng ilang linggo. Ngunit winasak nila ang mga linya ng kubkob ng mga Muslim, partikular na upang sumali sa mapanganib na martsa ni Baldwin. Ngayon, ang puwersang Kristiyano ay may bilang na humigit kumulang 500 mabigat na kabalyero. Hindi pa rin ito sapat. Hindi man lamang malapit. Ngunit sapat na ito upang paduguin si Saladin. Kung nagugustuhan ninyo ang malalim na pagsusuring ito, pindutin ang pindutan ng subscribe dahil ang mangyayari sa susunod na 5 minuto ay napakalupit. Kaya nahirapan ang mga medyebal na manunulat na ilarawan ito. Sinasaklo namin ang mga hidwaan na kinatatakutang ipakita sa inyo ng mga aklat-aralin. Mag-subscribe na ngayon. Sinubaybayan ng pinagsamang hukbong Kristiyano ang mga galaw ni Saladin sa pamamagitan ng mga impormante at mga nahuling nandarambong. Nalaman nila na ang sultan ay naging labis na kampante sa punto ng kawalang ingat. Hinayaan niyang magiwa-hiwalay pa ang kanyang dambuhalang puwersa nang mga unit ay nakakalat sa isang linyang may habang 30 kilometro. Ang kanyang tren ng mga kagamitan na puno ng mga ninakaw mula sa mga sinalantang mayon ay nabaon sa putik mula sa mga kamakailang ulan malapit sa isang lugar na tinatawag na Montgesard. Ang magaan na kabaleriyang Turko na bumubuo sa sentro ng lakas ni Saladin ay nangangailangan ng bilis at kakayahang manyobra upang maging epektibo. Sa matubig na lupain, nawawala sa kanila ang dalawang ito. Nakita ni Baldwin ang kanyang pagkakataon. Itinulak niya ang kanyang mga kabalyero patungo sa Montgesard sa isang nakakapagod na bilis, sa pagsusugal na mahuhuli niya ang hukbo ng sultan sa gitna ng kaguluhan bago ito makapag-isa. Sa umaga ng ika-25 ng Nobyembre, 1,177, ang mga espiyang Kristiyano ay nadbala ng balita na mayroon na silang biswal na kontak sa kampo ni Saladin. Ang kaaway ay wala pang 5 kilometro ang layo at hindi pa rin nila natutuklasan ang paglapit ng mga Frank. Ito na ang sandali. Ang lahat ay nakasalalay sa susunod na 1 oras. Nag-utos ng paghinto si Baldwin. Ang susunod na mangyayari ay isang obra maestra ng psikolohikal na pakikidigma. Ang hari ay bumaba mula sa kanyang kabayo at kailangang pisikal siyang suportahan ng kanyang mga katulong habang ang kanyang mga binti ay bumibigay sa ilalim niya. Lumuhod siya sa putik sa harap ng isang kahoy na relikaryo na dala ng obispo ng Bethlehem. Sa loob ng relikaryong yon ay isang piraso ng pinaniniwalaan ng mga krusador na tunay na krus. Ang aktwal na kahoy kung saan ipinako si Kristo sa krus. Itinaas ito ng obispo ng mataas at ang araw ng Nobyembre ay tumama sa gintong palamuti nito na nagpapadala ng mga sinag ng nakakasilaw na liwanag sa mga nakatipong kabalyero. Nagsimulang manalangin si Baldwin ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi kailanman nag-aalinlangan. Kumini siya sa Diyos, tagumpay. Hindi dahil karapat-dapat siya rito, kundi dahil ang pagtatanggol sa Jerusalem ay ang pagtatanggol mismo sa pananampalatayang Kristiyano. Sa paligid niya, 500 lalaki ang lumuhod. Ang mga veterano ay umiyak ng hayagan. Ang mga Templar ay nagsimulang umawit ng salmo ni David.
Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Isang napakahandang saklolo sa kabagabagan. Ito ang lihim na sandata ng mga krusador. Hindi ito ang kanilang balute, bagaman iyon ay matibay. Hindi ito ang kanilang mga kabayo, bagaman ang mga kabayong pandigmang iyon ay mga sinanay na makina ng digmaan. Ito ay ang kanilang ganap na pananalig, na sila ay nakikipaglaban para sa kaligtasan ng kanilang mga walang kamatayang kaluluwa. Bawat Templar ay sumumpa na nagbabawal sa pag-atras. Ang mabuwal sa labanan laban sa mga hindi nananampalataya ay hindi pagkatalo, kundi pagkamartir. Isang garantisadong landas patungo sa paraiso. Tiningnan nila ang kanilang naghihirap na hari. Isang teenager na ang katawan ay nagnanaknak. Ngunit ang espiritu ay nag-aapoy sa banal na apoy at nakita nila ang patunay na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mahihina upang pahiyain ang malalakas. Hindi na sila 500 individual na mandirigma. Sila ay nag-isa bilang isang instrumento ng apokaliptikong karahasan. Nang tumayo si Baldwin at sumakay sa kanyang kabayo, alam nila na ang mangyayari ay aalingaw-ngaw sa mga dantaon. Ngunit, hindi nila alam na ang pinaka-nakamamatay na sandata ni Saladin ay malapit ng lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang hukbong Frank ay nagsimula ng kanilang pag-usad sa isang mabilis na lakad. Sa harap nila, ang kampo ni Saladin ay nakakalat sa maputik na kapatagan sa gitna ng ganap na kaguluhan. Ang mga tolda ay hiwa-hiwalay. Ang mga kabayo ay nanginginain ng walang bantay. Ang mga karwahe ng supply ay nabaon ang mga ehe sa putik. Marami sa mga sundalo ng sultan ay natutulog pa o nagluluto ng almusal. Ang ilang mga bantay na nakakita sa papalapit na puwersang Kristiyano ay nagakalang ito ay isa lamang maliit na pangkat na nandarambong at hindi na nag-abalang magpatunog ng babala. Sa oras na mapagtanto ng isang tao ng isang buong hukbo ng mabigat na kabalyerya, ay sumusugod sa kanila ng may papabilis na takbo, huli na ang lahat. Si Saladin mismo ay nakikipag-usap sa kanyang pamangkin na si Taqi ad-Din sa gitna ng kampo nang marinig niya ang mga unang sigaw. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang tolda at nakakita ng isang bagay na nagpalamig sa kanyang dugo. Ang buong puwersa ng mga kabalyerong Frank na pinangungunahan ng mga puting kapa ng mga Templar ay direktang sumusugod sa kanyang posisyon. Sila ay marahil 2 kilometro na lamang ang layo at lalong bumibilis. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Saladin ay nagsimulang manginig sa dagundong ng 500 kabayong pandigma sa buong bilis ng pagtakbo. Ngunit ang hindi alam ng mga krusador ay ang personal na bantay ni Saladin, ang 1,000 piling Mamluk na aliping sundalo nakahimpil sa malapit. Ang mga ito ay hindi ordinaryong tropa. Ang mga Mamluk ay kinukuha bilang mga bata, pinapalipat sa Islam, at sinasanay mula pagkabata upang maging pinakamahusay na kabalyerya sa mundong Muslim. Sila ay nakikipaglaban gamit ang mga pinagsamang pana, pakurbang espada, at isang disiplina na karibal mismo ng mga Templar. Nang sa wakas ay tumunog ang babala, kumilos sila ng may nakakapangilabot na kahusayan. Sa loob ng 2 minuto, nakabuo sila ng isang nagtatanggol na pader sa pagitan ng sumusugod na mga Frank at sa posisyon ng Sultan. 1,000 Mamluk laban sa 500 krusador. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, ito ay magiging isang patas na laban. Ngunit hindi ito normal na sitwasyon. Ang mga krusador ay may momentum, sorpresa, at relihiyosong galit sa panig nila. Ang mga Mamluk ay nagtatanggol sa matubig na lupa kung saan nahihirapan ang kanilang mga kabayo. Ang tanong ay simple. Kaya ba ng 500 lalaki na sirain ang 1,000 piling? Sundalo bago magising ang buong hukbo ni Saladin. Mayroon silang marahil 3 minuto upang malaman. Nang magbanggaan ang 2 puwersa, ang tunog ay tulad ng putok ng isang malakas na bagyo. Ang mga Templar ang bumubuo sa dulo ng kalang, kasama si Odo de Saint-Amand sa mismong unahan.
Ang mga kabalyerong ito ay nakasakay sa mga destrier, mga kabayong pandigma na ang bigat ay kasing bigat ng 3 lalaki at tumatama tulad ng isang bumabagsak na pader. Ang mga mangangabayo ay nakabalot sa balute mula leeg hanggang tuhod, na may mga bakal na helmet at mga kalasag na hugis saranggola na kayang maglihis ng mga pana. Ang kanilang pangunahing sandata ay ang nakasukbit na sibat, 4 na metro ng pagkawasak, na hawak ng mahigpit sa ilalim ng kilikili upang ang buong momentong ng kabayo at mangangabayo ay nakatuon sa isang solong punto. Kapag ang isang sumusugod na destrier ay tumama sa buong bilis, ang kinetikong enerhiya ay katumbas ng isang modernong banggaan ng sasakyan. Ang mga kalasag ay nagkakapira-piraso at sumasabog sa mga talsik ng kahoy. Ang mga baluti ay nahahati tulad ng punit na tela. Ang mga lalaki ay naiangat mula sa kanilang mga kabayo at naihahagis sa hangin tulad ng mga sirang manika. Ang kanilang mga katawan ay pumipilipit bago bumagsak sa putik ng may lakas na nakababali ng buto. Ang mga Templar ay humahagibis sa linya ng mga Mamluk tulad ng isang pambambo sa bulok na kahoy. Ang dugo ay tumatalsik sa mga puting kapa. Ang mga kabayo ay humalinghing. Ang hangin ay napuno ng basang tunog ng bakal na humihiwa sa laman at buto. Lumaban ang mga Mamluk gamit ang lahat ng mayroon sila. Ang kanilang mga pinagsamang pana ay kayang bumutas ng bakal sa malapitang distansya, at sila ay mga dalubhasa sa pakunwaring pag-atras, isang taktika kung saan nagpapanggap silang tumatakas upang bitagin ang kaaway sa isang tambangan. Ngunit ang matubig na lupa ay ninakaw sa kanila ang kanilang pinakamalaking kalamangan, ang pagiging maliksi. Ang kanilang mga kabayo ay nadudulas at nalulubog sa putik. Ang kanilang mga pana ay nawawalan ng bisa sa kaguluhan ng malapitang labanan, kung saan ang kaibigan at kaaway ay magkakabuhol sa isang pumipiglas na masa ng karahasan. At ang mga Templar ay hindi sila hinahabol. Sila ay dumidiretso pasulong, patungo sa personal na bandila ni Saladin sa isang nakatutok na pagsugod na idinisenyo upang pugutan ang istruktura ng pamumuno ng mga Ayubid sa isang solong iglap. Si Taqi ad-Din, ang pamangkin ng sultan, ay itinapon ang sarili niyang mga piling unit sa labanan. Ngunit ang pagsugod ng mga Frank ay walang habas. Ang hangin ay napuno ng mga sigaw ng mga sugatang kabayo, ang kalansing ng bakal sa bakal, ang paos na sigaw ng pakikibigma na Deus Vult, niloloob ng Diyos. Ngunit ang momentum ay hindi magtatagal habang buhay. At malapit na nilang tamaan ang gitna ng isang hukbong may 20,000 tao na walang lugar na pwedeng pag-atrasan. Sa likod ng unahan ng mga Templar, si Baldwin na ika-4 ay sumabak sa labanan gamit ang mga nakabendang kamay na hindi na nararamdaman ang hawak ng kanyang espada. Winasak ng angketong ang mga dulo ng ugat sa kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang mga kamay ay sumusunod pa rin sa kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng matinding lakas ng nakasanayan. Iwinawasiwas niya ang kanyang talim sa malalawak at malupit na arko, at ang mga lalaki ay bumabagsak sa harap niya. Ang dugo ay kumakapit sa kanyang mga bendang lino na ginagawa itong kulay pula. Ang kanyang mga personal na bantay ay nakikipaglaban tulad ng mga demonyo upang ilayo ang kaaway sa kanilang may sakit na hari. Ngunit tumanggi si Baldwin na manatili sa likuran. Tumulak siya pasulong, mas malalim sa gitna ng patayan, dahil alam niya na ang kanyang presensya rito, na yon, sa gitna ng katayan, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang hukbo. Kung ang ketonging hari ay kayang lumaban, gayon din ang bawat lalaki sa ilalim ng kanyang utos. Ang paningin ng kanilang monarko, isang teenager na ang katawan ay nabubulok na, ngunit ang espiritu ay hindi mababali, ay nagpabago sa hukbong Kristiyano sa isang bagay na higit pa sa tao. Alam ng kanyang mga bantay ang katotohanan. Kung ang hari ay mabuwal dito,
ang kaharian ay babagsak kasama niya. Ngunit ang pagbabagong yon ay hindi magiging sapat dahil nakita na lamang ng mga Templar ang personal na tolda ni Saladin at ito ay napapalibutan ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Sagutin ito. Kung ikaw ang naguutos sa mga puwersa ni Saladin sa sandaling ito, habang ang iyong hukbo ay nagkakawatak-watak at ang kaaway ay nasa loob ng iyong kampo, ano ang gagawin mo? Susubukan mo bang tipunin ang iyong mga tropa para sa isang ganting salakay? O tatanggapin mo na ang iyong pagkatalo at aatras? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento dahil ang mismong desisyong ito ang nagtakda ng kapalaran ng Jerusalem sa susunod na dekada. Winasak ng mga krusador ang bantay na Mamluk at tumagos ng malalim sa gitna ng kampo ni Saladin. Napapalibutan na sila ngayon ng 20,000 sundalo ng kaaway, ngunit ang mga sundalong yon ay nasa ganap na kaguluhan. Marami sa kanila ay walang armas dahil iniwan ang kanilang mga sandata sa kanilang mga tolda. Ang iba naman ay sinusubukan pa ring lagyan ng silya ang kanilang mga kabayo, nahihirapan sa mga sinturon at mga pangkabit, habang ang mga armadong kabalyero ay sumusugod sa kanila. Sinamantala ng mga kabalyerong Frank ang kaguluhang ito ng may malupit na kahusayan na pinababagsak ang anuman na gumagalaw. Ang mga sibat ay bumubutas sa mga likuran. Ang mga espada ay humahati sa mga leeg. Niyayapakan ng mga kabayo ang mga nakabulagtang lalaki sa putik na babad sa dugo, hanggang sa ang lupa mismo ay tila sumisigaw. Ang pagkamatay ni Ahmad, ang anak ni Taqi ad-Din, ay nagpadala ng isang shockwave sa hanay ng mga Muslim. Ang kanyang katawan ay nayapakan sa ilalim ng mga kuko ng mga kabayong Frank. Ang kanyang bumo ay nadurog. Ang kanyang mamahaling baluti ay naging basurang metal na lamang sa putikan. Kung ang pamangkin ni Saladin ay maaring mamatay, walang sinuman ang ligtas. Ang takot, ang pinakanakahahawang sakit sa larangan ng digmaan, ay nagsimulang kumalat sa hukbong Ayyubid tulad ng mabilis na apoy. Ang mga unit na dapat ay bumubuo ng mga linyang pandepensa ay sa halip ay nagkawatak-watak at tumakbo. Ang matubig na lupain na nagpabagal sa ganting salakay ng Mamluk ay naging bitad na ngayon para sa mga tumatakas na sundalo na pinapatay ng daan-daan habang nahihirapan silang dumaan sa putik. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa kapatagan habang hinahabol sila ng mga krusador at pinapalo sila mula sa likuran. Si Saladin mismo ay nakatayo sa gitna ng malakas na unos na ito. Pinapanood ang kanyang mga piling bantay na gumuho sa harap ng pagsalakay ng mga Frank. Nakikita niya ang mga puting kapa ng mga Templar na humahawi ng daan patungo sa kanya. At alam niya na kung makakarating sila sa kanyang posisyon, siya ay mamasasawi. Hindi bibihagin, bihira ang mga krusador na kumuha ng mga mahahalagang bilanggo ng buhay. Tutuhugin siya ng sibat o tatagayin ng espada at ang kanyang ulo ay ipaparada sa mga kalye ng Jerusalem. Ang Sultan ng Ehipto at Syria na naparito upang lupigin ang banal na lupain at pag-isahin ang Islam sa pamamagitan ng jihad, ay sa halip ay magiging isang tropeo para sa ketoming hari. Ang sindak ay kumakalat sa hanay ng mga Ayyubid tulad ng peste. Ngunit si Saladin mismo ay nakatayo pa rin sa gitna ng patayan. Pinapanood ang mga puting kapa na humahawi patungo sa kanya. At gumagawa siya ng isang desisyon na magtatakda ng kanyang buong pamana. Sa sandaling ito, ginawa ni Saladin ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang karera militar. Iniwan niya ang kanyang hukbo. Kinubad niya ang kanyang mabigat na baluting, bakal upang gumaan ang kanyang timbang. Sumakay sa isang mabilis na kamelyo at tumakas pasilangan patungo sa hangganan ng Ehipto. Sa likuran niya, ang labanan sa Mount Gisard ay nagbago mula sa isang tactical na labanan tungo sa isang patayang nasa antas ng industriya. Inabol ng mga krusador ang mga tumatakas na Muslim ng ilang kilometro. Pinapatay sila hanggang sa mapurol na ang kanilang mga espada
at ang kanilang mga kamay ay pagod na para humampas pa. Hindi sila huminto. Kahit nagmamakaawa na ang mga lalaki para sa awa. Hindi sila huminto nang ibagsak ng mga sundalo ang kanilang mga sandata. Ito ay isang kabuuang digmaan at ang mga Frank ay naniningil para sa bawat nayon na sinunog, bawat Kristiyanong pinatay, bawat pagsalakay sa kaharian. Ang matubig na lupa sa paligid ng Mount Gizzard ay naging isang bahay katayan. Ang mga katawan ay nagpatong-patong ng sobrang kapal, kaya sa ilang lugar ay hindi mo na makita ang lupa sa ilalim nila. Ang amoy ng dugo at mga bumukang bituka ay nakabitin sa hangin tulad ng isang hamog. Ang mga langaw ay nagkumpol-kumpol sa mga itim na ulap. Ang putik ay hindi nakayumanggi, kundi pula. Isang malapot na timpla ng lupa at dugo na humihigop sa mga binti ng mga kabayo at mga lalaki. Sa 26,000 lalaki na dinala ni Saladin patawid sa Sinai, 10% lamang ang makakabalik ng buhay sa Ehipto. Ang iba ay nangasawi, nahuli o nagkawatak-watak sa disyerto upang mamatay sa uhaw at pagkakalantad sa init. Ito ay isa sa mga pinaka-hindi balansing pagkatalo sa kasaysayan ng militar sa panahon ng medyebal. Isang sakuna na magbumulto kay Saladin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagbalik si Baldwin na ika-4 sa Jerusalem ng may tagumpay. Ngunit ito ay isang hungkag na panalo. Nawalan siya ng 1,000 at 100 lalaki. Halos kalahati ng kanyang kabuuang puwersa. Para sa isang kaharian na laging kapos sa tao, ito ay isang nakakapilay na dagok. Hindi niya kayang palitan ang mga kawalang iyon. Walang mga tulong na darating mula sa Europa. Bawat kabalyerong namatay sa Mount Gizzard ay isang butas sa depensa ng kaharian na hindi na mapupunan. Upang gunitayan ang labanan, iniutos ni Baldwin ang pagtatayo ng isang monasteryo na inialay kay Santa Catalina ng Alexandria sa mismong lugar kung saan winasak ng kanyang hukbo ang puwersa ng mga Ayyubid. Ito ay itinayo mula sa bato, isang permanenteng testamento sa araw, kung kailan tinalo ng 500 kabalyero ang 20,000. Ngayon, maaari mo pa ring bisitahin ang mga guho ng monasteryong yon at lakarin ang lupa kung saan nakamit ang isa sa mga pinaka-imposibleng tagumpay sa kasaysayan. Narinig ninyo na tinawag itong tagumpay ng 100 at 87 kabalyero. Iyan ay isang mito lamang. Ang tunay na bilang ay malapit sa 500. Si Baldwin ay may 375 secular na kabalyero. Dagdag pa ang 84 na Templar. Sa kabuuang humigit kumulang 400 at 60 mabigat na kabalyerya na sinusuportahan ng ilang daang impanterya at magaan na kabalyerya. Ang bilang na 187 ay malamang na nagmula sa isang pagkakamali sa teksto o isang tiyak na bilang ng isang unit ng hospitaler. Ngunit ang totoong kwento ay mas lalong imposible. Nakarating si Saladin sa Cairo noong 8 ng Desyembre matapos mawala ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga general at ang kanyang prestihyo. Ang dakilang tagapag-isa ng Islam ay napahiya ng isang naghihirap na teenager. Aabutin siya ng ilang taon upang muling mabuo ang kanyang hukbo at ang kanyang reputasyon. Ngunit muli siyang bubuo at muli siyang babalik. Sa 1,187, isang dekada matapos ang Mount Gizzard, wawasakin ni Saladin ang hukbo ng mga krusador sa labanan sa atin at muling sasakupin ang Jerusalem. Sa panahong iyon, si Baldwin na ika-4 ay wala na. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa ketong sa edad na 24. Hindi niya kailanman makikitang babagsak ang kanyang kaharian. Ngunit ang kanyang pagtatanggol sa Jerusalem noong 1,177 ay nagbigay sa mga estado ng krusador ng 10 taon ng pag-iral. Sa kasalukuyan, si Baldwin na ika-4 ay nananatili bilang isa sa pinakakahangahalang halimbawa ng pamumuno sa ilalim ng mga imposibleng sitwasyon sa kasaysayan.
Pinamunuan niya ang isang kaharian mula sa edad na 13 na pinamamahalaan ang mga naglalabang paksyon ng mga Pranses at Italianong maharlika habang nagsasagawa ng kampanyang militar laban sa pinakadakilang general na Muslim sa panahong iyon. Ginawa niya ang lahat ng ito habang nagdurusa sa isang sakit na dahan-dahan sumisira sa kanyang katawan na nagdudulot ng patuloy na sakit, progresibong kapansanan at ang katiyakan ng isang maagang pagwawakas. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga kamay. Sa huli ay nabulag siya. Sa kanyang mga huling taon, kailangan siyang buhatin sa labanan sa isang papag dahil hindi na siya makasakay sa kabayo. At gayuntaman, hindi siya sumuko kailanman. Hindi kailanman nawalan ng pag-asa at hindi kailanman tumigil sa pakikipaglaban para sa kanyang kaharian. Nang pumanaw siya noong 1185, nag-iwan siya ng isang pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga pinuno ng militar, mga historiador, at sinumang nakaranas ng matinding pagsubok at tumangding sumuko. Ang estratehikong mapa ng mundo ay madalas na muling isinusulat ng mga tumatangging tanggapin ang hindi maiiwasang pagkatalo. Ang Montgisard ay patunay ng simulaing iyon. 500 kabalyero ang sumugod sa gitna ng 20,000 mandirigma at lumabas na matagumpay. Hindi dahil sila ay superhuman, kundi dahil handa silang itaya ang lahat sa isang solong, desperadong sugal. Ang parehong dinamikong iyon ay nagaganap sa bawat modernong hidwaan kung saan ang isang mas maliit na puwersa ay tumatalo sa isang mas malaki sa pamamagitan ng mas mahusay na pagsasanay, taktika, at moralidad. Nagbabago ang mga kagamitan. Ang mga sandata ay nagbabago. Ngunit ang pangunahing katotohanan ay nananatili. Ang mga digmaan ay pinapanalunan ng panig na tumatangging mabasag. Gaano man, kasama ang hitsura ng tsansa sa papel. Kung ang kwentong ito ng imposibleng katapangan ay nagbigay inspirasyon sa inyo, tiyaking mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang isa pang malalim na pagsusuri sa mga pinaka-hindi kapanipaniwalang labanan sa kasaysayan. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa iyong mga saloobin sa mga taktika ni Baldwin. Gagawin mo rin ba ang parehong desisyon? At kung may kilala kang kailangang makarinig ng kwentong ito tungkol sa pagtangging sumuko sa gitna ng mga imposibleng pagsubok, ibahagi ang video nito sa kanila. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.